pwede ba yung direct na lang to the company if you make a legislation, say, for instance, a part of the company will 1 or 2% will be shares that will be distributed among the, pwede ba yung ganyan, diretso na? Alam mo, pwede yan, Boss Jojo eh. In an ideal world. In an ideal world. Diba? In an ideal Which world. only you can do. Ideally. kasi Boss Jojo, tignan mo kung gusto ng mga companies na gawin yan, they could have done it. Diba? No, but by legislation. May legislation, pwede. Walang problema. Pwede Pero, pa rin, ang problema, hindi naman lumulusot din sa Congress. Yan diba? So, pero- kaya hindi natin masisisi yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na tignan yung House or Congress for that matter, Senate and House, both of the houses of Congress, titignan nila, hindi naman kami pinakikinggan ng mga puro mga negosyante lang mga nandyan. And if you're going to take a look at the composition of Congress, magugulat ka, maraming mayayaman dyan, maraming mga negosyante dyan. Kung hindi man mga negosyante, baka pinapatakbo ng mga negosyante. Let me just pound on this again. Kasi gusto ko lang ulitin yung sinabi. I want to echo this again doon sa mga nakikinig sa atin. Napakaganda sinabi ni Kong Elin. Talagang, kailangan makita mo yung tawag dito, contribution ng mga manggagawa natin. Not as a cost, but a partner talaga na dapat mabigyan justly yung pag-angat nung especially sila mo, pag-angat ng negosyo, dire-diretso pala yan. And it's validated. You can go into the they can figures Google for that. it. Diba? You can Google it. And yet, stagnant. Hindi gumagalaw yung Dapat yan sabay ang growth nyo, di ba? That's what you're saying, no? Yes. Isa pa sa binabanggit po, Sojo, na I'd like to, kasi ito yung madalas na, pag tumaas ang sahod, tataas din ang presyo ng mga bilihin. So the assumption is, dependent ang prices sa wages. Kung pag tinignan natin, the last legislated wage increase was 1989. Ganun pa katagal pa? Yes. The legislated, 1989. From 1989 up to now, ilang libong beses na tumaas ang presyo ng mga bilihin. So, ibig sabihin, hindi dependent ang presyo sa sahod ng mga manggagawa. And one of the studies of School of Labor and Industrial Relations of UP proved that na walang kinalaman o insignificant, hindi positive or negative yung relation ng wages sa prices ng commodities o doon sa inflation na tinatawag. So yun yung binabanggit namin. Wag nating gamitin na na argument na papataasin niya ng presyo ng mga bilihin. Kasi kahit hindi tumataas ang lagi nila sinasabi. Kahit hindi tumataas ang sahod ng mga manggagawa, tumataas ang presyo ng mga sabi bilihin. ng lagi na pag nagtaas tayo ng syempre cost yan. Kasi nga precisely what you're saying is lumalabas na ang wages is part of the cost of the company. No? Well, it's part of running the company, but if you look at it from the point of view of cost, talagang ganun nga. So dadagdag nila yon sa production, sa itataas sila, no? Kaya Boss Jojo, actually pag pinag-usapan tong wages, price, relationship nito sa inflation, etc. I can discuss about this all day. Oo nga With passion, with passion. Papakita pa, we can compute. Pero ang gusto ko lang din i-point out dito, yun nga, again, huwag tignan ng mga negosyante na negative to. And I am appealing to our friends sa business sector na tignan to the other way around. This is an investment. When your workers are happy, they are more productive, and if they are more productive, magbe-benefit ang ating mga negosyo and our community. Have they actually given you something, Kong, na parang to counter offer, if you'd like to call it that, no? Na Kong, ito na lang, itong natin, baka mas workable muna ito para sa mga gagawa natin. Have the business sector or maybe any of the other has gone to you with something? Maybe Sadly, Boss Jojo, ang naging attitude kasi ng business ay i-refer palagi sa regional wage boards, yung sahod ng mga manggagawa. And ito, nung nakaraang Congress, pumasa yung 200 pesos legislated wage increase. Pero hindi siya umusad, hindi naging ganap na batas. Ang pagkakaalam namin... Saan nawala? Sa Senate. Sa Senate, nawala. Sa Senate. Kasi hindi kinonvene. Marami doon nawawala. May hindi nag-convene Hindi kinonvene noong Senate yung bicameral conference committee meeting.
naubusan na ng oras, hindi na naging ganap na batas. Pero ang isa sa nakaabot din sa amin na info ay talagang inoppose ito ng mga malalaking mga negosyante na they cannot afford to pay additional 200 pesos or even 100 pesos. So the additional 50 pesos sa NCR is enough na daw. Kaya challenge ko all those people who will say na sapat ang minimum wage, sige po, pagkasahin natin minimum wage. I am challenging them mag-minimum wage challenge. Subukan nating pagkasahin sa isang buong buwan muna. And I think many will agree na hindi yan sapat. You've done extensive research on this already, Kong, Yes, no? Lahat ng no? Not only research, Boss Jojo, kasi manggagawa rin ako unionista, at hindi ko ini-strip sa sarili ko yan. Nakabarong man, madalas, ayoko nga nagbabarong, Boss Jojo, kasi nasana yung mga tao, naka-polo shirt, naka-short, may bimpo, the usual manggagawa. Pero kahit nakabarong ako sa Congress, I consider myself still as a worker. And in fact, Boss Jojo, I am getting only minimum wage from my salary. Yes. Oo nga, binigay mo yung Tuloy-tuloy yun. Boss Jojo. salary mo sa organization para lang just to no? Yeah. Oo. And that's very noble of you. We need more of those, especially now, no? I think, Boss Jojo, ayoko naman kasi na parang tignan na napaka-benevolent naman ni Eli na binigay niya yung sahod niya. That's part of me solidarity. Nagbibigay ako ng solidarity sa mga manggagawa kasi hindi kailangan ng mga manggagawa ng awa, Boss Jojo. Yes. Ang kailangan nila is concrete actions. Ang kailangan nila ay mga policies na talagang makakapag-uplift ng kanilang buhay. So yung pagkuha ko ng minimum wage, it is a symbol of me na hindi tinatalikuran yung pagiging manggagawa. And I know how to live with minimum wage. At alam to ng mga staff ko sa Congress. Hindi to pang PR lang, hindi to pang papogi lang. At alam din ng mga nakakakita sa akin sa House of Representatives na seryoso. Kaya pinaglalaban ko, Boss Jojo, na itaas ang sahod. Kasi pag tumaas ang sahod, tataas na rin sahod mo. Hindi mo naman kailangan pampapogi na dahil hanggang ngayon, batang John Lloyd ang dating mo. Sinabi ko na bata kasi medyo may edad na rin si John Lloyd. Batang Jojo. Pero alam mo, Kong, again, it's very refreshing to have young legislators like you, young politicians and public servants like you. Kasi, I've lived through a lot of how many na rin, pero it's very refreshing na ganyan na you make an example of yourself, no, foremost, kasi yan katulad yan, binibigay mo yung part of your sweldo or yung sweldo mo, ganyan, di ba? And hindi yan pampapogi lang, you're walking the talk, di ba? Yun ang importante diyan. So anyway, let's now go back to the wage again no. Where are we now here? Did you have to again to refile or again na ang status natin pagdating diyan sa ganyan? 19 Congress pumasa na sa third and final reading ang legislated wage increase 200 pesos. There is a particular rule in the House Rules na section 48 of the House Rules which says that if there is a law na umabot hanggang third and final reading, pero they failed to become a law, pwedeng mabypass niya na yung first reading, committee hearings. So, yun ang pinupush namin, na sana itong legislated wage increase ay dumiretso na agad sa plenary debate, hindi na dumaan sa committee. Wala nang committee. Sadly, hanggang ngayon, and we hope, alam mo si Congressman Joel Revilla, the Labor Committee Chairman of the House of Representatives, is very supportive about this. But still, kailangan merong proactive na initiative from the House leadership na talagang ipakita niya na seryoso ang House na itaas ang sahod ng mga manggagawa. So we have yet to see, Boss Jojo. Ngayon, ang SISTE, nasa wage boards pa rin ang pagdedetermine ng mga sahod ng mga manggagawa. And that's not enough. Ako, sinasabi ko categorically, barya-barya lang yan. Yung mga wage orders na lumabas at lalabas pa. Unless otherwise talagang decisively, ang House of Representatives will say, okay, tama na yung mga wage orders na nilalabas ng mga regional wage boards, magpasa tayo ng isang batas na legislated wage increase. And just to address yung concern ng mga tao about this,
Limbawa, pag tinaas daw ang sahod, paano naman yung mga maliit at maliitan na negosyo, small and micro enterprises? They're exempt from that. So exempted Yes. sila. Okay, let's make that very clear. I Yes. was going to ask you that Yes. question. Yes. Kasi yung medyo, siyempre, we have to also think of the small players, no? Yeah. Para yung lalo mga startups, no? Meron na kayo dyan kung na conditions or maybe yung things that you can, yung nandyan na yung mga kondisyones, Yeah. yung mga Yeah. rules or R&R, no? Para lang din maprotektahan din sila or at least masuportahan, not protect is the better word is to support Yeah. them in their new ventures or yung kanilang thriving venture pa lang, starting venture. Meron na ba tayo dyan? Alam mo, Boss Jojo, had they read yung Section 6 of the legislated wage increase na bill in the 19th Congress, malinaw na nakasulat doon, small enterprises i-incentivize. Okay. So may incentive, may Yes. incentive sila. Coming from where? From the government. From the government. Okay. Micro enterprises exempt. Kasi meron ng BMBE law na tinatawag, Boss Jojo. Ibig sabihin, if you are micro enterprise, ano ibig sabihin yan? Businesses with initial capitalization or asset size na 3 million and below, employing 10 and below na mga manggagawa. Ano yan? Yung mga barbershop, mga tindahan, yung mga, basta mga maliliit na mga tindahan, exempt sila sa pagbibigay ng minimum wage. So, okay. no one can use the micro enterprises as an argument against Okay. wage increase. Ito yung binabanggit ko dun sa mga malalaking Right, negosyante. Huwag naman kayo magsalita on behalf of the micro enterprises because we know na Wala naman, yung di naman sila struggle kasali, nila at oo. hindi sila kasali dito sa usapin. So sino tina-target natin dito? The big businesses who can pay their workers more and they have the capacity to do that. Boss Jojo, kanina nga diniscuss ko, di ba? Yung Napataas sila ng pataas. So, yung pataas sa pataas sila. Kaya mas malalaking mga negosyo ang pinatutungkulan natin dito. And gusto rin namin na i-put forward sa discussion, palitan kasi natin yung paradigm ng gobyerno. Ang problema kasi as to how we approach businesses in our country, yung mga malalaki, mas pinapalaki. Ang pinapababa yung corporate income taxes. So, lumalaki yung mga malalaki ng mga negosyante. That could be part of the incentives also for the low. Ang problema, Boss Jojo, yun nga, yun sa mga malit at maliitan na enterprises. Halos walang incentive. Ang hirap pa kumuha ng ang dami red tape. Ay, nako. Punta ka ng City Hall, punta ka ng barangay, di ba? Mag-apply ka. Ilang layer 'yon, Si kapitan manghihingi, si mayor manghihingi. Ang dami. This is true, di ba? Alam ng lahat 'to na. Kaya yung iba na mga magnenegosyo, sa halip na magnegosyo, hindi naman kami na-incentivize na magnegosyo. So, ang gagawin namin, wag na lang kami magtayo ng negosyo. Or, nabuo na yung negosyo, naitayo na, along the way, malulugi, magsasara. Kasi hindi sapat yung kanyang mga nakukuhang suporta from the government. So, hindi siya makapag-compete. What we'd like to do is, palitan natin yung paradigm. Suportahan natin yung mga mas maliliit para lumaki sila. Kasi kapag lumaki yung mga micro and small enterprises at naging competitive sila, ang makikinabang niyan ulit, mga manggagawa at yung communities. Because most of the jobs here in the Philippines, more than 90%, mga micro small enterprises. Pero pag tinignan natin yung percent share ng employer, ng mga manggagawa, syempre, pinakamalaki pa rin ang mga manggagawa nandoon sa mga malalaking mga negosyo. Right. Around 30% nandito sa mga micro and small enterprises. Significant pa rin yun. Significant pa rin yun. So if you will support and incentivize micro and small enterprises, you are also incentivizing yung 30% ng mga manggagawa na nandun sa And these are sektor also na. taxpayers. These are also taxpayers. Kaya nga ang pag naririnig ko, halimbawa yung mga mga online seller, mga maliliit na mga negosyante, katakot-takot na mga buwis, yung binabayaran nila, tapos ano malalaman nila, bayad kami ng bayad ng buwis, tapos kinukurako. So, wala na ngang incentives for their businesses to grow. Tapos, napakalaking factor pa na nagdi-disincentivize sa mga negosyante, maliliit na mga negosyante, yun nalalaman nila na massive corruption in our country. And I think that's really bad for the workers, for the businesses, and everyone generally dito sa bansa natin.